Mga apo, dahil buwan ng Nobyembre ngayon, meron akong kwento, makinig kayong mabuti, sapagkat ito'y hindi lang nakakatakot ngunit kwento rin ito na mayroon kayong matututunang aral. Ang kwentong ito, na pinamagatang, Palad Sapatos, ay isang kathang-isip na kwento na nilikha para sa aliw at edukasyon. Anumang pagkakahawig sa tunay na mga pangyayari o tao ay nagkataon lamang. Ang salaysay ay naglalahad ng mga tema ng pagkakaibigan, katatagan, at komunidad habang tinatalakay ang seryosong mga paksa sa isang maingat na paraan. Hindi ito nilalayong magdulot ng takot kundi magbigay ng inspirasyon para sa pagninilay-nilay at pag-uusap sa mga mambabasa ng lahat ng edad. Tangkilikin ang kwento, at tandaan na ang tapang at pag-asa ay maaaring magturo sa atin sa mga hamon ng buhay. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may mga batang tulad nyo na naghangad ng mga bagong sapatos. Sila ay nangangarap na magkaroon ng bagong kasuotan sa paa, pero hindi lahat ay nagagampanan ng kanilang mga magulang. May mga bata na umiiyak, at nagdarabog o nagwawala sa labis na pagnanais, na parang ang mundo ay wala ng iba pang mahalaga kundi ang makuha ang kanilang hiling. Gabi, may kumalat na balita sa nayon. May mga bata raw na nawawala sa dilim ng gabi, dinadala ng isang misteryosong nilalang na may dalang lumang sapin. Ayon sa sabi-sabi, ang mga batang madaling natutokso at may labis na pagnanasa sa mga bagong sapatos ang pinipili nitong kunin. Sa mga pabulong na tinig, maririnig ang salitang Palad Sapatos. Palad Sapatos, at ang mga batang nahuhumaling sa ideya ng mas magandang sapatos ay walang pag-aalinlangan na lalabas mula sa kanilang mga tahanan, at makikita na lang na may bagong sapatos sa harapan ng kanila bahay. Isang araw, may isang batang nagngangalang Imo. Hindi siya tulad ng ibang bata, sa kabila ng lahat ng mga hiling at pangarap ng mga kaibigan niya, siya'y masaya sa kanyang lumang sapatos. Imo, bakit ka hindi nag-aasam ng bagong sapatos tulad namin? Tanong ng kanyang mga kaibigan na nasa labas ng kanilang bahay, habang sila ay nag-uusap tungkol sa bagong balita tungkol sa mga nawawalang bata. Hindi ako nangangarap ng mga bagong sapatos, sagot ni Imo na may isang matapang na ngiti sa mukha. May mga mas mahalagang bagay sa buhay kaysa sa mga sapatos, hindi ba? Ang mga kaibigan niya ay tumingin sa kanya na may isang pagkakaiba-iba ng ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi naman tayo nangangarap ng mga sapatos na ganito, sabi ni Juan, isang batang may matapang na mukha na parang siya ay hindi natatakot sa anuman. Kaya lang, ang mga nawawalang bata ay nangangahulugan ng mas malaking bagay. Ang mga magulang natin ay nangangamba, at kailangan nating malaman ang katotohanan. Tugon ni Imo, sige, Imo, ikaw ang may katapatan. Pero ano ang iyong iniisip tungkol sa mga nawawalang bata? Tanong ni Maria, isang batang may isang matapang na ngiti na parang siya ay may isang malalim na kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Nangangamba ako para sa kanila, sagot ni Imo. Ang mga nawawalang bata ay parang mga biktima ng isang misteryosong nilalang na may mga maling hangarin. Ang mga magulang natin ay nangangamba na tayo rin ay maaaring maging biktima, at hindi natin alam kung paano ito maiiwasan. Dugtong pa nito, pero bakit tayo ang pinipili? Tanong ni Juan na may pag-aalinlangan sa mukha. Ano ang naiiba sa atin na wala sa iba? Siguro, ang mga nawawalang bata ay may mga pangarap na katulad natin, sabi ni Maria na may isang malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang mga pangarap ay maaaring maging isang malaking pag-iisa, at siguro ang mga nawawalang bata ay nangangarap ng isang bagong buhay, isang pagbabago. O, siguro, ang mga nawawalang bata ay may mga kailangang matutunan, sagot ni Imo na may isang malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Siguro, ang mga ito ay isang paraan para matuto tayo ng mga leksyon na hindi natin natutunan sa ating mga tahanan. Ang mga nawawalang bata ay maaaring maging isang daan para makausap natin ng malalim ang ating mga sarili at ang ating komunidad. Pero paano natin malalaman ang katotohanan? Tanong ni Juan na may isang matapang na ngiti sa mukha. Kailangan nating malaman kung sino ang nilalang na ito at ano ang kanyang hangarin. Dugtong nito, siguro, ang mga ito ay isang pagsubok para sa ating komunidad na maging mas malakas at magkaisa. Ang mga nawawalang bata ay maaaring maging isang pagkakataon para tayo ay maging mas malinaw sa ating mga sarili at sa ating mga hangarin,
sagot ni Maria. Kaya natin ito, sagot ni Imo na may isang matapang na ngiti sa mukha. Kailangan nating magkaisa at maging malakas. Ang mga nawawalang bata ay maaaring maging isang pagsubok, ngunit tayo ay may mga katapatan at pag-asa. Kailangan nating maging matapang at maging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad. Sa loob ng mga bahay ng mga bata, ang mga magulang ay nangangamba at nangangaral. Ang mga salitang, palat sapatos, ay nagsisimula na naman na maging mas malakas, at ang mga bata ay nag-aalala na baka sila ay maaaring maging ang susunod na biktima. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga anak natin, sabi ng isang magulang na may pangangamba sa kanyang tinig. Kailangan nating maging mas malakas at magkaisa para protektahan sila. Pero paano natin malalaman kung sino ang nilalang na ito? Tanong ng isang pangmagulang na may bahid din ng pangangamba. Kailangan nating maghanap ng mga sagot at maging mas malinaw sa ating mga sarili. Sa loob ng mga tahanan, ang mga bata ay nagsasalaysay ng mga pangyayari at nag-iisip ng mga paraan para protektahan ang kanilang mga sarili. Ang mga kaibigan ni Imo ay nagsasalita ng mga plano at nag-iisip ng mga paraan para magkaisa at maging malakas. Kailangan nating maging mas malinaw sa ating mga sarili at sa ating mga hangarin, sabi ni Imo na may isang malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang mga nawawalang bata ay nagpapakita ng isang daan, ngunit tayo ay may mga katapatan at pag-asa. Kailangan nating maging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad at maging mga tagapagtaguyod ng ating mga sarili. Sa dilim ng gabi, ang mga bata ay nag-uusap sa labas ng isang malaking puno, isang tagpuan na sila ay nagkakasundo. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay may isang malalim na pag-unawa at matapang na pag-asa. Kailangan nating maging mas malakas at magkaisa, sabi ni Juan, ang mga nawawalang bata ay isang pagsubok, ngunit tayo ay may mga katapatan at pag-asa. Kailangan nating maging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad at maging mga tagapagtaguyod ng ating mga sarili. Ang mga bata ay nag-uusap ng mga plano at nag-iisip ng mga paraan para protektahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga komunidad. Sila ay nagsasalaysay ng mga pangarap at mga hangarin, na may isang malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay na hindi maaaring makuha sa mga bagong sapatos. Ang mga nawawalang bata ay nagpapakita ng isang daan, sagot ni Maria na may isang malalim na ngiti sa mukha. Ang mga ito ay isang pagsubok, ngunit tayo ay may mga katapatan at pag-asa. Kailangan nating maging mga tagapagtaguyod ng ating mga sarili at maging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad. O mga apo, kung nakarating na kayo sa gawing ito, baka pwede naman kayong mag-click na ng like kung nagustuhan nyo, pwede ding mag-comment mga apo. Ituloy natin ang kwento. Sa loob ng mga tahanan, ang mga magulang ay nagsasalaysay ng mga pangyayari at nag-iisip ng mga paraan para protektahan ang kanilang mga anak. Sila ay nangangaral at nangangamba, ngunit may isang matapang na pag-asa na ang kanilang mga anak ay makakapagpatuloy ng kanilang mga daan. Kailangan nating maging mas malakas at magkaisa, sabi ng isang magulang na may tapang sa kanyang tinig. Ang mga nawawalang bata ay isang pagsubok, ngunit ang ating mga anak ay may mga katapatan at pag-asa. Sila ay magiging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad at magiging mga tagapagtaguyod ng kanilang mga sarili. Ang mga bata ay nag-uusap ng mga plano at nag-iisip ng mga paraan para magkaisa at maging malakas. Sila ay nagsasalaysay ng mga pangarap at mga hangarin nila sa buhay na hindi maaaring makuha sa mga bagong sapatos. Ang mga nawawalang bata ay nagpapakita ng isang daan, sagot ni Imo na may isang malalim na ngiti sa mukha. Ang mga ito ay isang pagsubok, ngunit tayo ay may mga katapatan at pag-asa. Kailangan nating maging mga tagapagtaguyod ng ating mga sarili at maging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad. Sa dilim ng gabi, ang mga bata ay nag-uusap sa labas ng isang malaking puno, isang tagpuan na sila ay nagkakasundo. Sila ay nagsasalaysay ng mga pangyayari at nag-iisip ng mga paraan para protektahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga komunidad. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay may isang malalim na pag-unawa at matapang na pag-asa. O mga apo, malapit nang matapos ang kwento, baka naman kayong mag-click na ng like kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Pakihit na rin ang share mga apo para malaman din ng iba mong friends. Ituloy natin ang kwento. Kailangan nating maging mas malakas at magkaisa,
sabi nila na may isang matapang na ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mga nawawalang bata ay isang pagsubok, ngunit tayo ay may mga katapatan at pag-asa. Kailangan nating maging mga tagapagtaguyod ng ating mga sarili at maging mga tagapagtaguyod ng ating mga komunidad. Ang mga bata ay nag-uusap ng mga plano at nag-iisip ng mga paraan para maging mas malakas at magkaisa. Sila ay nagsasalaysay ng mga pangarap at mga hangarin, na may isang malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay na hindi maaaring makuha sa mga bagong sapatos. Ang mga nilalang na ito ay nagpapakita ng isang daan, ngunit ang mga bata ay may mga katapatan at pag-asa na magiging mga tagapagtaguyod ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga komunidad. O mga apo, tapos na ang kwento, baka naman. Gusto nyong mag-click ng subscribe para sa mga kasunod pang mga kwento. O siya mga apo, tulog na kayo. God bless.